sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pumalakpak nga po ang lahat ng pinagpala ng ating Panginoong Diyos. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Minsan pa nga po, palakpakan po natin ang dakilang Diyos. At welcome po sa Midweek Fellowship. At bago po ang lahat, huwag po nating kalimutang i-like and share ang live streaming na ito sa ating mga kaibigan at mga kakilala. At share din po natin in public ng maraming makapakinig, makapanood at mapagpala ng salita ng Diyos. Sige po, sabayan po natin ang anointing bell. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sampahin natin ang dakilang pangalan. Walang iba kundi sino? Si Jesus! Hallelujah! Salamat, pagpupurit, pagsamba ay para sa iyo lamang, Panginoon. Glory, glory to God. Hallelujah! I-enjoy natin ang presensya ng Panginoon. Glory, hallelujah! Pagsamba, pagpupuri sa iyo lamang, Panginoon. Glory to Jesus. Pupurihin ka
papuri, parangal at pagsamba sa iyo lamang po namin inaalay, Panginoon. Hallelujah. Glory, honor, thanksgiving sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God. Salamat sa privilege na ito, Panginoon, na muli kami nagkasama-sama, na magpupuri, magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It is our great privilege, Panginoon, na makaawit sa iyo, makapalakpak, ma-enjoy ang presensya mo, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Ikaw ay Diyos, Hari ng lahat ng hari, Panginoon. Panginoon ng lahat ng Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, salamat aming Diyos. Salamat aming Ama. Hallelujah. 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 Lord, sa oras na ito, Panginoon, tingin mo ang puso namin nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Lord. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Bagamat meron kami mga na-experience, Panginoon, na baha, matinding pag-ulan. Pero salamat, Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon. Patuloy mo kaming iniingatan, pinagpapala, ginagabayan, Panginoon. And Lord, gusto naming itaas ang pangalan mo sa oras na ito. Wala po kaming ibang gagawin kundi pasalamatan ka, Panginoon. Ano man ang buhay namin ngayon, nasa pagsubok man kami, Panginoon. Lord, it won't change the fact na mabuti ka sa lahat ng oras, mabuti ka sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Gamitin ang ating mga tinig sa pagpupuri sa Panginoon. Itaas natin ang pangalan niya, ang pangalan sa higit na pangalan. Hallelujah, ang pangalang Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pupurihin ka namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nagbigay sa akin ng buhay. Ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan. Ikaw ang nagbigay
salamat po sa mga witing pagsamba at mga papuri. At ngayon naman po, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sa series na Following Jesus, sa topic na A Gospel that Turns the Words Upside Down. At ito po ay ipapahayag sa atin ni Pastor Tonton Cruz Jr. Sige po, ibalik po natin ang wagas na papuri sa ating Panginoong Jesus. Amen! Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Dumating na naman po yung araw ng midweek upang tayo po ay muli mapakinggan natin na mangusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita na ipapahayag sa atin ngayong gabi. Amen? So, alam ko pong tayo pong excited na lahat. Amen? At bago natin ipagpatuloy ito, tayo pong lahat ay manalangin muna. Aming Ama, kami po ay patuloy na sumasamba at nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat ngayong gabi na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Pagkaman may hindi magandang panahon, Lord, pero Lord, niloob mo na kami pa rin ay makapakinig ng iyong salita. Ama, dalangin ko sa oras na ito na patuloy mong bigyan ng karunungan ng iyong tagapagsalita upang ang lahat ng mga sasabihin, lahat ng ipapangaral ay pawang magmula sa iyo lamang at hindi sa karunungan ko. Ama, basbasan mo at bigyan mo ng kapangyarihan ng mga salita na ipapahayag ngayon upang maging kapakinabangan sa lahat po ng mga makikinig. Amen. At Ama, dalangin ko din, Lord, na sa mga oras na to, ang Espiritu Santo na siyang tumulong sa amin, bagamat kami physically magkakahiwalay, Lord, pero alam namin, dahil ikaw ay omniscient God, ikaw ay nasa lahat ng dako, kaya mong ipaabot sa lahat ng nakikinig ngayon ang Espiritu Santo upang tumulong sa amin mag-ready ng aming puso't isipan upang mapakinggan ng iyong mga salita. Ama, ang gabi na ito ay patuloy namin itinataas sa iyo bilang aming papuri, pagsamba na tanging sa iyo lamang. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So muli, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, patuloy po tayo ngayon nagpapatuloy tayo ngayon doon sa ating series na Following Jesus, Journey Through the Book of Acts. Amen? At ito po ay may pinamagatang A Gospel that Turns the World Upside Down. Amen? So, parang kakaiba yung title natin ngayon, ano? Na A Gospel that Turns the World Upside Down. Amen? So ako naman po naniniwala sa biyaya ng Panginoon at sa kanyang tulong at sa kanyang mensahe ay maunawaan natin yung ibig sabihin ng title na ito. Amen? So ngayon po ay ito pong pag-aaralan natin ay magmumula sa mga gawa chapter 17 verses 1 to 9. Amen? Kung meron po kayong Biblia, pwede nyo po akong sabayan basahin ito at kung wala naman, pwede nyo sabayan basahin. Amen? Sa pamagitan ng slides na ito. Mga Gawa, chapter 17, verses 1 to 9. Dumaan sina Pablo at Silas sa Amphipolis at Apollonia hanggang sa makarating sa Thessalonica. Sa lungsod na ito ay may sinagogang mga Hudyo. At ayon sa kinaugilan ni Pablo, siya ay pumasok doon. Sa loob ng 3 magkakasunod na araw, ng pamamahinga, siya ay nakipagpalinawagan sa kanila. Mula sa kasulatan, ipinaliwanag niya at pinatunayan na kinailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, si Jesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo ay ang Kristo. Naniwala at nahikayat na sumama kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila. Gayun din ang maraming kababaihang kinikilala sa lungsod at ang napakaraming debotong Griego. Ngunit nainggit ang mga Hudyo, kaya't tinipon nila ang mga palaboy sa lansangan at sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason
at pilit na hinanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Nang hindi nila matagpuan ang dalawa, kinaladkad nila si Jason at ilan sa mga kapatid ay iniharap sa mga pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sigaw: "Ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating." At sila'y pinatuloy ni Jason. Nilalabag nilang lahat ang mga batas ng emperador. Sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalan Jesus. Kaya't nagulo ang taong bayan at ang mga pinuno ng lungsod dahil sa sigawang ito. Si Jason at ang kanyang mga kasama ay pinagmultan ng mga pinuno bago pinalaya. Amen. Okay, so mga kapatid, may mga taong dumadaan lamang dun sa buhay natin na paros, di ba, parang walang epekto. Pero meron din naman yung mga taong kapag dumating sa isang lugar, may nagbabago. Amen. So, ito po yung nangyari doon kila Pablo at Silas. No? Nung pumunta sila sa Thessalonica, merong silang impact na merong impact na nangyari doon sa kanilang pagdating sa Thessalonica. Amen. Kasi nga ginawa nila ron, nagpunta sila the usual way, 'di ba? Sila Pablo at Silas naman, hindi naman sila humayo, hindi naman sila naglakbay para lang lakbayin ng buong mundo. 'Di ba? O kung saan sila magpunta, naglakbay sila para humayo at ipangaral si Jesus Christ. Amen. Ang dala nila, ang salita ng katotohanan, ang salita ng Diyos, at ang katotohanan ito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. At ang nangyari nga dito, nung sila po ay pumasok sa Thessalonica, nagkaroon ng impact. Sabi ko nga kanina, nagkaroon ng impact doon sa kanilang pagdating, sa kanilang pagpipreach. At isa sa impact na yon ay yung maraming naniwala at maraming tumanggap sa pinapangaral ni Pablo. At gayon din naman, meron din naman nag-oppose. Meron din naman na hindi tinanggap yung itinuturo nila Pablo at Silas. Amen. Kaya nga, kung matatandaan natin, binasa natin kanina, gumawa pa yung mga Hudyo ng gulo para lang paratangan sila Pablo at Silas, 'di ba, ng hindi totoo, para lang kumbaga para sila ay masira, para yung paniniwala ng mga Hudyo na ito ay hindi maimpluwensyahan ng pangangaral nila Pablo at Silas. Amen. Kaya nga, pinaratangan pa sila. Sabi sa verse 6, ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating. Imagine, no? Yun yung paratang sa kanila. Napasok daw yung lungsod nila ng mga taong nanggugulo kahit saan man makarating. Amen. Saan daw diba? Kumbaga parang laging may impact sila Pablo at Silas. Kaya lang yung paratang dito in a negative way, 'di ba? Paninira. Okay, sabi kung saan daw makarating nanggugulo, no? Kung saan man sila makarating, laging nagugulo yung kanilang lungsod, no? Grabe yung paratang. Amen. So kung in English diyan, yung translation kasi nito, sabi nga, these men who have turned the world upside down have come here to. Okay, so dito nagmula yung ating title. Okay, so hindi naman ibig sabihin kasi nung ginawa nila Pablo at Silas ay literal na sinira yung mundo, no? Amen. Sa totoo lang, sira talaga ang mundo, sira talaga ang, 'di ba, ang sanlibutan. Nakasanayan na ng mundo, ng tao, na ito na yung maging normal. Amen. And once na ang normal na ito, ang mundong ito, nasira na talaga, ay makapakinig ng gospel, makapakinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo, dito nagkakaroon ng impact ang tao. Nagkakaroon ng impact sa tao. Kaya yung buhay na dating normal, buhay na dating normal na yung kasalanan, normal na yung ibigin ng sarili, normal na yung walang Diyos, amen,
pag dumating ang gospel, dito ngayon, na sa tingin nila ay parang nagugulo. Pero ang totoo, na iaayos nito yung buhay ng isang tao. Amen? Binabago ng gospel ang buhay ng mga tao. Kaya naman naapektuhan yung pamilya, yung komunidad, yung values, yung pamaraan ng pamumuhay. Amen? So, yun yung nangyari dito sa kwento na ito nila Pablo at Silas. Okay? Amen? So, ngayon, ano yung tinuturo sa atin ngayon ng kwento nila Pablo at Silas dito? Na maging inspirasyon din natin ngayon na sa buhay natin na magkaroon din tayo ng impact saan man tayo naroroon. Okay? So, ang tanong, kung mawala ba tayo sa isang lugar na ito o mawala tayo sa lugar na kinabibilangan natin o ginagalawan natin, meron ba tayong maiiwang impact? Mayroon ba tayong maiiwang epekto ng ating pananampalataya sa kanila? O wala? Amen. So nawa, meron din o hindi lang meron din. Nawa, dapat meron katulad ng nangyari kay Pablo. Amen. Na merong naiwang epekto o may naiwang impact doon sa komunidad doon sa Thessalonica. Amen. So, yun yung ituturo sa atin ngayon ng salita ng Diyos na sa buhay natin bilang Kristiyano, na saan man tayo mapunta, saan man tayo mapabilang, ay magkaroon tayo ng impact sa kanila sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. Amen? So, paano ba? Ano ba dapat yung mga ginagawa natin? Ano ba dapat yung isinasabuhay natin para magkaroon tayo ng impact sa kapwa natin? Una, a faithful Christian knows what to proclaim. Ang sabi sa verse 2 to 3 ng Gawa 17, at ayon sa kinaugilian ni Pablo, siya'y pumasok doon. Okay? So, kaya sabi ko kanina, normal na to kay Pablo, kaya sila naglalakbay to preach the gospel. So, kahit saang merong tao, merong mga opportunities to preach the gospel, pinupuntahan niya. Sa loob ng 3 magkakasunod na araw ng pamamahinga, siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila. Amen. So, kumbaga parang nagpipreach. Okay, nagtuturo. Amen. At ang itinuturo mula sa kasulatan, ipinaliwanag niya na at pinatunayan na kinailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo ay ang Kristo. Amen? So, napakahalaga mga kapatid, bilang Kristiyano, ito yung pinaka-importante sa lahat. Kailangan alam natin kung ano yung ipoproclaim natin. Alam natin kung ano yung kailangang marinig ng tao. Amen? Yun yung pinakamahalaga. Sila Pablo at Silas po nagpunta sa Thessalonica hindi lang para magbigay ng mga magagandang advice. Diba? Yung mga magagandang payo sa kanila na o para sabihin lang na o hindi lang para maging mabuting tao o maging mabuting tao ka o magmahalan tayo o maging successful ka, etc., etc., di ba? Magkaroon ka ng positive thinking, di ba? Positive lang, okay? Tiwala lang. Habang may buhay, okay pa. Di ba? Laban lang tayo, no? So, wala pong masama sa mga wordings na yun. Walang masama sa mga bagay na yan na encouragement words. Amen. Pero as Christians, hindi po nakikilala ng tao si Jesus Christ sa pamamagitan ng mga salitang iyon. Amen. Wala pong pagbabago ng buhay na mangyayari kung ang mga salitang encouraging words lang na yun ang mapapakinggan nila. Ang tunay na makakapagpabago ng buhay ng isang tao ay ang mensahe tungkol kay Kristo dapat. Amen? Kaya nga sinabi rito ni Pablo, ipinaliwanag niya at pinatunayan na kinailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Amen? Na si Jesus Christ ang mamatay para sa atin at siya'y nabuhay pagkatapos niya ng 3 araw upang maging ganap
'di ba, yung pagliligtas sa atin. Siya'y namatay, siya'y nabuhay, at ang Kristo na ito ay walang iba kundi si Jesus Christ, si Jesus na ipinapangaral ni Pablo. Amen. So, it's all about grace, it's all about Jesus Christ, and it's all about what Jesus did, it's all about what Jesus have done for us. Amen. So, iyon yung kailangang marinig ng tao. Amen. So, as Christians, ito dapat yung kailangan ma-proclaim natin. Okay? Tulad ng sinasabi natin sa 1 Corinto, chapter 2, verse 2, sapagkat noong ako'y nariyan, sulat din ni Pablo, ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Hesukristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Amen? Mga kapatid, sabi ko nga kanina, hindi naman masama yung mga salita na makakapagpalakas ng loob sa kapwa natin. Actually, di ba, in-encourage pa nga tayo na magpalakasan tayo ng loob. Amen? Okay? Pero gayon pa man, dapat hindi natin nakakalimutan na ipangaral, na banggitin si Jesus Christ kung tayo man ay nagbibigay ng advice, kung tayo man ay nakikisalamuha sa tao, o kung tayo may nakikipagtalastasan katulad ni Pablo, it is important na makilala nila at marinig nila ang ginawa ni Jesus Christ. Amen? Dahil nga, ang ministry natin, tayo lahat nito, alam ko nagkakaunawaan tayo sa ministry natin dito, ano man yung kinabibilangan nating ministry, hindi naman to umiikot sa atin. Amen? Hindi dapat yung ako nga ganito dito ako nagsimula. Wala pong masama doon sa mga personal sharings natin. Wala pong masama doon, encouraging din yan. Pero we must make sure, 'di ba, na yung mga sasabihin natin is pointing to Jesus Christ. Yun po yung mahalaga. Amen. Hindi lang po dapat umiikot sa atin. Bagkus higit sa lahat, dapat ito po, lahat ng sasabihin natin ay patungo sa kabutihan, sa ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Amen. Amen. Okay. So, yan po yung isang mahalaga na dapat nating, 'di ba, matutunan. Pangalawa, a faithful Christian uses the Word of God. Nasabi sa verse 2, ayan, sabi nga rito, mula sa kasulatan. Amen. So, hindi ko lang na-highlight, pero ito yung pinupunto dito, Nung siya po ay nakipagpaliwanagan sa kanila, hindi niya ginamitan ng sarili lamang na pangunawa, sariling karunungan, bagkus ginamitan niya ito ng kasulatan. So sa end natin ngayon, o sa panahon natin ngayon, it is the Word of God. It is the Bible. Amen. So napakahalaga na tayo po, amen, ay nakabase lagi sa salita ng Diyos. Amen. So hindi lang tayo nagbabase sa opinion natin. Okay, hindi lang tayo sa sarili kong pangunawa, sa sarili kong na pananaw. Amen. So tayo pong lahat, amen, lalo na sa mga anak ng Diyos, lalo sa mga kapatid ko sa lingkod, amen, lagi natin narinig yan. Lagi natin pinapaalala, mga kapatid, especially sa aral ng kaligtasan. Hindi po natin, 'di ba, hindi natin sineshare ang kaligtasan base lamang sa sarili nating pangunawa. Siguro dati, 'di ba? Nung wala pa tayo kay Kristo, ang sharing natin 'yan, ang pananaw natin kapag tayo gusto nating maligtas, kailangan lang kasi naging mabait ka, kailangan magalang ka sa magulang mo, kailangan nagsisimba ka araw-araw. 'Yan ang pananaw natin noon. Amen. Amen. Pero hindi yan ang sinasabi ng Bible. Pero nung natuto na tayo, nung nakapakinig tayo ng Biblia, nakapakinig tayo ng Word of God, amen, naunawaan natin ang salita ng Diyos, naunawaan natin na pagdating sa kaligtasan, it is a gift, di ba? It is a gift, ba, by grace, by faith in Jesus Christ. Amen. So, hindi yan tungkol sa sarili nating gawa, sa mabubuting gawa natin, kaya tayo maliligtas. Amen? So, alam natin, pagdating sa kaligtasan, yan ang sinasabi ng Biblia, kailangan lang manampalataya
tayo kay Jesus Christ upang makamtan natin yung kaligtasan because salvation is by grace. Amen? Amen? So, yun po yung example natin, ano? So, kaya sa atin, importante na tayo pong lahat ay babad din sa salita ng Diyos. Alam natin yung mga paikot-ikutin naman tayo, hindi man natin kabisado yung buong, 'di ba, talata, yung eksaktong Bible verse. Pero mga kapatid, ang mahalaga tumimo sa ating puso't isipan, 'di ba, yung nilalaman ng salita ng Diyos, especially pagdating sa kaligtasan. Amen. So mahalaga 'yan. So hindi tayo dapat nakabase sa opinion lang natin. Tayo po ay nakabase sa salita ng Diyos. Sabi po sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ikibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Amen. So, ito po ang salita ng Diyos. That's why we need the Word of God. Kung meron man tayong mga kakausapin, meron man tayong i-evangelize, amen, meron tayong ika-counsel na tao, amen. So, napakahalaga po ng salita ng Diyos. Amen. So, kung sabi nga, buhay daw yan, mabisa, matalas, kaysa alinman tabak na magkabilay talim. Amen. Kung ano man yung pinagdadaanan ng isang taong ito, may sagot parati, palagi ang salita ng Diyos. Amen. Sa lahat ng season, sa lahat ng pagsubok o hinaharap ng isang tao, laging may sagot ang salita ng Diyos. Amen. Sabi rin sa ikalawang Timothy, chapter 3, verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin, talaga namang may kapangyarihan ang salita ng Diyos. At kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, at pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen? So, napaka-importante ng salita ng Diyos. Tingnan nyo, for all season yan, di ba? Kapakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa likong gawain, pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So, even doon sa pagkukorek, di ba, pagsasaway sa maling gawain, kailangan po ang salita ng Diyos. Kung tayo po ay hirap, lalo na sa mga magulang, hirap tayong ituwid ang anak natin, pinapalo na natin lahat-lahat, diba? Binibigyan na natin ng mga mabibigat na consequences, hindi pa rin umuubra. Diba? Try nyong ipakausap yan sa isang anak ng Diyos. Try nyo na yan po ay makapakinig ng salita ng Diyos. Try nyong dalin sa mga fellowship. Try nyong dalin sa mga gawain ng Panginoon. At makahayaan nyong makinig yan ng salita ng Diyos. Magugulat kayo, unti-unti mababago ang mga anak natin. Amen? So ngayon, mga kapatid, pinaunawa sa atin dito yung importance ng salita ng Diyos, no? Na ito po ay magagamit natin talaga. Amen? Para magkaroon ng impact ang buhay natin sa sino mang taong makakasalamuha natin. Okay? Tayo dapat yung maging church na binabasa ang Biblia, 'di ba? Inaaral ang Biblia, naniniwala sa Biblia, naniniwala sa salita ng Diyos at isinasabuhay ang salita ng Diyos at higit sa lahat, ipinapangaral, isineshare ang salita ng Diyos. Amen? Okay? So, hindi lang sapat yung may Bible lang tayo, no? Ang tanong, may Bible ka ba sa puso mo? Okay? Mayroon bang salita ng Diyos sa puso mo? So, we as Christians dapat, di ba, aware tayo o conscious tayo sa part na yon ng buhay natin.
Number 3, the gospel produces a response. Amen. Mga Gawa chapter 17 verse 4, naniwala at nahikayat na sumama kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila. Gayon din ang maraming kababaihang kinikilala sa lungsod at ang napakaraming debotong Griego. Amen. So, once na preach mo ang gospel, dalawa ang magiging response yan. Totoo yan. Okay? At legit. Diba? Laging meron niya magpo-produce ng response ang mga taong makakasalamuha mo. Okay. Unang response diyan ay yung syempre may maniniwala sa iyo, may mahikayat ka, 'di ba? Merong tatanggap kay Jesus Christ kapag i-preach mo siya. At ganyan naman yung pangalawa, meron din namang mag-o-oppose, merong tatanggi, merong hindi maniniwala, merong sisiraan ka pa tulad ng nangyari kila Pablo, no? So, hindi lahat naniwala, merong tumanggap, merong tumanggi, merong din nagalit, merong nanira. Okay, pero ang mahalaga dito, no, sa atin ay manatili tayong tapat doon sa calling natin. Tapat tayo doon sa pagtawag sa atin ng Diyos bilang mga anak niya, bilang mga taga-share ng word, diba? Taga-share ng word of God. Amen. Hindi natin kontrolado yung response ng tao, no? So, ang mahalaga, ang kailangan lang natin, ang sabi nga, is push the rock. Amen. Lagi natin napapakinggan yan. Push the rock. Yun lang, no? So, yung response nila, hindi na natin yan kontrolado. Ang mahalaga, ang sigurado, may response yan. It's either maniwala o hindi maniwala. So, yung response nila, hindi natin kontrolado yan. Ang mahalaga, diba, ang ginawa natin, we preach Jesus Christ. We share Jesus Christ. Okay? Ang sabi nga kasi sa 1 Corinto chapter 3 verse 6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpapatubo o nagpatubo at nagpalago. Amen? So, ang mahalaga lang sa atin mga kapatid, tayo dapat ay magtanim. Itanim lang natin ang salita ng Diyos sa sino mang mga kasalumuhan natin. Amen? Sa sino mang nangangailangan na makarinig ng salita ng Diyos. Itanim lang natin yan. At ang Diyos na ang magpapalago, siya na ang magpapatubo. Diba? Kung ano yung kasi sa tulong ng Holy Spirit, siya ang mangungusap patuloy dun sa taong yun. Ano? Amen? Pwedeng siguro sa araw na to, pinangaral mo si Jesus Christ sa kanya, tapos sa tingin mo parang walang impact, di ba? Parang walang nangyari, hindi ka naman pinansin, dinedba ka lang. Pero after a year o after a month, after na ilang weeks, di ba? Tapos sa isang pangyayari ng buhay niya, naalala ka niya, naalala yung sinabi mo, mga kapatid, nakapagtanim ka na nun. Amen? Nakapagtanim ka na niyan. At ang mahalaga niyan, nung naalala niya yung sinabi mo, doon nakikilos ang Lord. Doon nakikilos ang Diyos. Sana magpapalago niyan. Amen? Ang mahalaga lang, huwag tayong siraan ng loob. Huwag tayong panghinaan ng loob. Na manatili lang tayong tapat sa calling natin. May maniwala man o wala, ang mahalaga, we preach the gospel. Amen? So, hindi naman kailangan na masabi natin, para masabi natin we share the gospel is magaling tayo magsalita. Amen. Hindi man kailangan ibig sabihin, when you share the gospel, maalam ka lahat ng Biblia. Hindi. Amen. Hindi naman. Sapat na yung pangunawa mo sa Biblia, sapat na yung salita ng Diyos na nakapagpabago ng buhay mo. Amen. Sapat na rin yung i-share mo yung karanasan mo, yung life testimony mo, na nung nakilala mo si Jesus Christ, kung paano kanya binago, kung paano kanya niligtas, amen, kung paano niya binago ang pamilya mo, kung paano ka inahon sa hirap, kung paano naging sagot siya sa lahat ng pagsubok mo, kung paano binigyan niya ng solusyon ang lahat ng mga problema mo, amen, na kung paano dati magulo ang pamilya mo, ngayon inayos na niya, amen, sapat na yun. All of those things are pointing to Jesus Christ.
Amen? At yun yung mahalaga. Amen? At tinuturo sa atin, wag lang natin tong angkinin. Wag lang natin tong sarilinin. Yung mga nangyari sa buhay natin are meant to be shared. Amen? Number 4, a Christ-centered life will sometimes face opposition. Amen? So, ito yung isang nangyari nga, no? Merong naniwala, meron din naman nag-oppose. Okay? Sa verse 5, ngunit nainggit ang mga Hudyo. Okay, nainggit. Dahil nainggit. Siguro dahil nasasapawan sila. Dahil ang Hudyo, siguro iba yung pinuturo nila. Iba yung paniniwala nila. Okay? At dahil iba yung tinuturo nila, nakita nila na yung Kristo na tinuturo nila Pablo at Silas, maraming naniniwala. Ngayon, gumawa sila ngayon ng black propaganda. Kaya tinipon nila ang mga palaboy sa lansangan at sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Imagine, pinaratangan nila sila Pablo at Silas na turning the world upside down. Okay, na saan man daw sila napunta, ay nagugulo yung lugar na yon. Pero sila pala, sila yung gumagawa talaga ng gulo. Okay, grabe yung paratang, Amen. So, lagi talaga may mag-o-oppose. Kung minsan, ito na yung tinatawag nating persecution. Okay? So, persecution not always means na kailangan o na merong papatayin ka, ito-torture ka. Amen? Sometimes, dito rin kung minsan, sisiraan ka. Diba? Yung past mo, hahalukayin para masabi na ipamukha sa marami na etong lasenggo yan naman dati, di ba? Sugarol dati yan, palamura dati yan, Tapos naniniwala kayo. Amen. May mga ganyang pagkakataon. At maganda niyan mga kapatid, kung dumating man yan, ang sabi nga, mag-ala kayo kung kayo'y inuusig. Amen. Hindi naman natin tinatanggi. Wala naman pinanganak sa mga Kristiyano na, di ba, banal. Wala namang mga Kristiyano na ipinanganak na walang, di ba, walang past ng kasalanan. Lahat tayo nagmula sa pagiging makasalanan. Nagmula tayo sa mga pagkatao na hindi makadiyos. Amen. At noong nakilala natin si Jesus Christ, doon tayo nabago. At masasabi ko, walang dapat ikahiya doon. Amen. Bagkus dapat pa nga nating ipagmalaki yung ginawa ni Jesus Christ sa atin dahil binago niya tayo. Amen. So, kung ganito man yung mga persecution natin, wag natin tingnan as persecution yan. Tingnan natin as pagpapala yan. Tingnan natin yan as, di ba, indicator na ikaw ay Kristiyano. Kristiyano ka na. Kasi meron ka ng persecution. Diba? Nape-persecute ka na. Okay? Ibig sabihin, nakikita na yung pagbabago sa'yo. Amen? 2 Timoteo chapter 3 verse 12, gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagusunod ni Kristo ay daranas ng mga pag-uusig. Amen? So, it is normal, diba, sa buhay ng mga Kristiyano na dadaan talaga sa mga pag-uusig. Amen? And sometimes, sabi ko nga kanina, yung mga opposition, yung mga persecution na to, ito yung ebidensya o nagpapakita na talagang merong impact na yung pananampalataya mo. Amen? Meron ng impact. So, gaya na sabi ko kanina, minsan yung persecution natin, nahaluka yung past natin. Diba, katulad dati, naalala ko, nung pastor ang daddy, diba, nabubuhay pa siya, may mga nagsasabi, yan, si Bukbok, diba, dating lasenggo yan, dating laging nangaharang pa sa crossing yan, parang ganun, So, kung sa unang pandinig, parang kasiraan, di ba? Amen? Kasiraan. Pero kung titingnan natin, sabi nga, dating ganun. Amen? Kahit naman ng mga apostol, kahit ng mga alagad, diba? Wala namang perpekto agad sa kanila. O wala namang
tinawag sa kanila na walang kasalanan. Lahat nagmula sila sa makasalanang environment, makasalanang pamumuhay. Even Pablo. Si Pablo pa nga, inusig pa nga niya si Jesus Christ eh. Pero, nung tinawag siya na Jesus Christ bilang kanyang apostol at para bilang tagapangaral ng salita ng Diyos sa mga hintil, nabago ang buhay ni Pablo. At yan ang life testimony nating lahat. Amen. So, it is not something to be ashamed of, but something to be proud of. Amen. Na binago ako ni Jesus Christ. Amen. Ngayon pa man, tingnan din natin, suriin pa rin natin yung ating puso. Baka naman, yung pag-uusig sa atin, o yung opposition sa atin, is yung current na nangyayari ngayon, Baka sinasabi nila, nagpipreach ka ng gospel, kanina lang nakita kita, nagyoyosi ka. Kanina lang nakita kita, nakikipag-away ka sa lansangan, sa kalsada. Okay? So, tingnan din natin, baka yun naman yung, di ba, yung persecution sa atin. So, ang tanong, pinagtatanggol mo ba yung sarili mo? Baka yung pride mo na lang yung nilalabanan mo. Okay? So, tingnan din natin, mas okay na yung na-persecute tayo dahil sa past natin, not to the present life natin, So, check din natin yung puso natin. Check din natin yung attitude natin. Check din yung character natin. So, yun yung iwasan natin na uri ng persecution na mangyari sa atin. Okay? 1 Pedro chapter 3 verse 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Amen? So, sometimes sabi nga may mag-o-oppose, minsan may kukontra, pero lagi ko sinasabi ng mga kapatid, nandito tayo not to debate. Okay, na makipagdebate ka, ito yung paniniwala natin, ito sinasabi ng Biblia, malayo doon sa sinasabi nila. Hindi tayo tinawag dito para matalinuhan. Okay? Hindi tayo tinawag para manalo sa anumang talastasan o debate. Okay? Tayo po nandito to preach the gospel. Gaya na sabi ko kanina, kung ayaw nilang maniwala, it's okay. Ang mahalaga, ituro natin kung anong sinasabi ng Biblia. Amen? Gayunpaman, kung halimbawa, merong ganitong mga pangyayari, ang sabi dito, lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asa ang nasa inyo. Okay? Ang katotohanan ay dapat masabi yan with grace. Okay? O merong, di ba, may pag-ibig pa din na hindi nakikipag-away, hindi nagtataas ng boses. Okay? Kung halimbawa, meron talagang umu-oppose, meron nagtatanong, kontra, maging matyaga tayong sumagot. Okay? Nang hindi nagtutunog na nakikipag-away tayo. Laging mayroong pag-ibig sa ating pananalita. Amen? Number 5, the gospel changes the way we live. Okay? Sa verse 6, ang sabi rito, nang hindi nila matagpuan ng dalawa, kinaladkad nila si Jason at ilan sa mga kapatid at iniharap sa pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sigaw. Ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating. Okay? So, tingnan natin dito yung pagbabago na nangyari doon sa komunidad, especially doon sa kay Jason at doon sa mga kapatid na naniwala, So, nagkaroon sila ng pagbabago. Okay? So, akala, di ba? Sabi ko kanina, sabi dito, nanggugulo raw, Pero actually, sila talaga nanggulo dito, yung mga Hudyo, Talagang, ang nangyari lang, nakita nila yung pagbabago na nangyari doon sa mga taong hinayuhan nila Pablo. Okay? Merong pagbabago, Okay? So, itong ginawa nila Pablo at Silas na to, hindi naman talaga sila literal na nanggulo. Binago nila yung mundong nakagisnan ng mga taong ito because of the gospel na pinangaral nila. Amen? So, nabago yung paniniwala, nabago yung buhay, nabago yung pananaw nila. Amen? So, yung mga bagay na yan, yung nabago doon sa mga taong nakapakinig ng gospel. Okay? Okay, so ano yung mga nababago dyan?
it changes our character. Number 1. Yan yung unang nababago, no? So, Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dating ninyong suot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen? So once na isang tao ay nakapakinig ng gospel, ng good news, amen, naligtas, amen, at ang kasunod niyan ay yung pagbabago ng buhay. Nababago yung pagkatao, okay, yung nawawala na yung mga masamang pagnanasa, diba, yung mga masasamang diwa at pag-iisip, amen, dahil binibigyan na tayo ng bagong pagkatao, amen, na kung dati ay nandun pa tayo sa makasalanang mundo, okay, ngayon binihisan na tayo ng bagong pagkatao. Yung dating madaling magagalitin, yung dating mapanira ka, yung dating sinungaling, dating mapagmataas, mapaghiganti, hindi nagpapatawad, masungit, diba, mataray, amen, wala kang compassion sa kapwa mo, diba, wala kang empathy sa kapwa mo, makasarili ka, inggitero, inggitera. Kung dating ganyan ka, once na napakinggan mo ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang gospel, ang good news, unti-unti binabago na tayo ni Jesus Christ. Amen? At iyan po ang impact ng nakapakinig ng salita ng Diyos. Okay? Pangalawa, it changes our relationship. Okay? 2 Corinto 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao sa halip. Siya ay napalitan na ng bago. Amen? Kaya yung dating kung ikaw ay yung tao na ilang sa iyo ang tao, diba? Ikaw yung tao na hindi nagpapatawad. Ikaw yung tao na laging naninira. Ikaw yung tao na laging hindi umuunawa, hindi sanay umintindi. Okay? Dahil kay Jesus Christ, dahil sa pakikipag-isa mo kay Jesus Christ, sa pamamagitan ng nakapakinig ka ng salita ng Diyos, nabago na yung buhay mo. At sa pagbabago ng buhay mo, yung relationship mo sa pamilya, sa marriage mo, sa pakikipagkaibigan, o sa friendship, workplace, sa church, okay? Naaayos yan, mga kapatid, ano? Yung relasyon natin, pakikipagrelasyon natin sa kapwa natin, nababago yan. Amen? At nakikita sa atin yung pagiging Christian. Amen? Yung pagiging anak ng Diyos. Amen? So, hindi na lang, kumbaga hindi yung parang Christian ka lang sa pag-Sunday. Pero kapag Monday to Saturday, hindi ka na Christian. So, hindi po ganun, ano? Ang tunay na Christian, hindi lang every Sunday, everyday po ang pagiging Christian natin. Kaya kahit sino man makasalamuhan natin, amen, nagiging maayos ang relasyon. Kumbaga bagay, napakagaan mong kasama because you are a Christian, because nararamdaman at nakikita sa iyo si Jesus Christ. Amen? Pangatlo, it changes our priorities. Nababago yung mga prioridad natin sa buhay. Matthew 6:33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito. Amen? So, totoo to, mga kapatid, no? Totoo na kapag nakapakinig ka ng salita ng Diyos, tinanggap mo si Jesus Christ, napakinggan mo ang gospel, napakinggan mo ang good news, talagang even your priorities ay mababago. Amen? Kung dati, ang lagi nating priority, paano ba ako yayaman? Paano ba ako magiging successful sa mundong ito? Paano ba tataas yung karir ko? Amen? Ako, ganyan din ako dati. Pero simula nung naunawaan ko sa buhay ko, naunawaan ko yung calling sa akin ng Lord, nabago na priorities ko. Amen? Kung dati, mga tanong natin, ano ba yung pwede kong gawin para ma-promote? Ano ba yung pwede kong gawin para yumaman pa? Amen? Mababago na yan. To the point, ang magiging tanong mo na lang, ano ba yung mabibigay ko para kay Jesus Christ? Ano ba yung mabibigay ko para sa Lord? Amen?
Ano ba yung magagawa ko para magkaroon ng impact sa tao? Ano ba yung magagawa ko para magkaroon ng impact yung pananampalataya ko sa tao? Amen? Okay? So yung mga tanong na ano ba yung pwede kong gawin para magamit pa ako ng Lord? Amen? Kasi naunawaan ko na ang lahat ng bagay ng kayamanan na meron ang mundong ito na kayang ibigay sa akin ay hindi naman pangmatagalan. Amen? Maswerte na kung, di ba, 70 years old, 60 years old, o 80 years old, tumagal ako dito, no? Kahit gano'n pa katagal yan, o kahit umabot pa ng 80, at the end of the day, meron pa rin hangganan yung buhay ko. Amen? Kaya kahit anong paghihirap ko na gawin, na habulin, ang kayang ibigay ng mundong ito, talo pa din ako sa huli. Amen? At naunawaan ko, sabi nga sa Matthew 6:33, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito, including our spiritual needs. Yan po ang hindi kayang ibigay ng mundo. Amen? Kaya pag tayo, pinagpahalagahan natin, binigyan natin halaga ang kaharian ng Diyos, ibig sabihin na mumuhay si Jesus Christ sa buhay natin, mga kapatid. Kahit wala ka ng mga bagay na kayang ibigay ng mundong ito, at kahit sa tingin ng mundo ikaw ay pinakamahirap, pero nasa iyo si Jesus Christ, mga kapatid, ikaw ang pinakamayaman sa harapan ng Diyos. Amen? Ikaw ang pinakamayaman sa mga tao. Kasi pagdating ng eternal life, pagdating ng eternal life, ikaw yung mas mayaman, ikaw yung mas malaki ang ininvest because you have Jesus Christ. Hindi tayo kayang ibigay o hindi tayo kayang ilagay sa langit ng bilyon. Hindi tayo kayang ilagay sa langit sa pamamagitan ng maraming business o negosyo o ari-arian. Kahit pagpatong-patungin mo pa yan hanggang sa umabot na kung ano pa yung kayang i-reach niyan. Diba? Hindi tayo kayang dalhin yan sa langit. Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one can reach the Father except through me. Sabi ni Jesus Christ. Amen. Only Jesus Christ ang tanging makakapagdala sa atin patungong langit. Amen. Okay? So, yan yung isa sa mababago sa isang buhay ng isang tao na nakapakinig at tumanggap ng gospel. Yung priorities natin. Okay, number 6. Our community should feel the impact of our faith. Okay, balik tayo sa verse 6. Okay, so nang hindi nila matagpuan ng dalawa, kinaladkad nila si Jason at ilan sa mga kapatid at iniharap sa mga pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sigaw, ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo saan man makarating. Okay? So mga kapatid, hindi sinabi dito na these people o yung mga taong ito ay nanggugulo o binago nila yung church. Okay? Ang sabi dito, ang accusation, gaya ng title natin, they have turned the world upside down. Hindi lang yung loob ng church. Ano po ang punto natin dito? Yung impact natin ay hindi lang dapat sa loob ng church. Okay? Sila Pablo rito ang sabi rito, ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan man makarating. Hindi lang sinabing nanggugulo sa loob ng church. Okay? Positive yun, positive. Hindi yun yung nanggugulo na Okay? Hindi lang sinabi rito sa loob ng church, sa loob ng iglesia. Sabi rito, saan man makarating. So, ibig sabihin, tama yung title natin. Diba? They have turned the world upside down.
So, meaning, ang gospel ay hindi lamang nakukulong sa loob ng church o sa loob ng church building. Ito dapat ay nakakarating sa tahanan natin, nakakarating sa workplaces natin, nakakarating sa schools, nakakarating sa community, at dapat nakakarating sa next generation ng mundong ito. Kung tayo po yung pamilyado na, even sa mga anak natin, dapat nakakarating to. Amen? Dapat ganyan ang impact natin, hindi lang sa loob ng church. Okay? Matthew 5:14. Kasi nga, sabi nga dito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang ilaw, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay yon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. So, yun yung purpose kung bakit kailangan nating paliwanagin ang ilaw natin. Hindi lang sa loob ng church, sa lahat man ng lugar tayo naroroon. Hindi para ibida yung mabubuting gawa natin, hindi para ibida na nagbago na tayo, hindi para ibida, 'di ba, na iba tayo sa kanila. Bagkus higit sa lahat ng mga 'yon, magiging ilaw tayo dahil ang gusto natin mapapurihan ang Diyos, ang Ama na nasa langit sa pamamagitan ng buhay natin. Okay? Amen? Number 7, we must be faithful even when it is difficult. Verses 7 to 9 ng mga Gawa 17. At sila'y pinatuloy ni Jason. Diba? Nilalabag nilang lahat ang mga batas ng emperador. Sinabi nilang may iba pang hari na ang pangalan Jesus. Amen. So ito yung ito na yung mga Hudyo nagsusumbong dun sa mga pinuno. So ito yung paratang. Kaya't nagulo ang taong bayan at ang pinuno at ang mga pinuno ng lungsod dahil sa sigawang ito. Si Jason at ang kanyang mga kasama ay pinagmulta ng mga pinuno bago pinalaya. Amen. So pinakita rito na meron talagang part ng buhay ng Kristiyano, lalo na sa pangangaral, pag-share ng gospel, may mga difficult situation. Naharap tayo sa mga ganyan. Amen. Gayunpaman, we must be faithful. Huwag tayong masiraan ng loob. Huwag tayong yung persecution ang magdikta ng faith natin. Okay? Panatilihin natin na ang faith natin, di ba, ang magdikta niyan si Jesus Christ at ang salita ng Diyos. Amen? Manatili lang tayo sa calling natin. Hindi naman talaga madali yung pagiging Kristiyano, hindi madali i-share ang gospel. Okay? Lalo sa panahon ngayon, nagiging normal din talaga yung mga kasalanan. So, dahil marami nang gumagawa, masasabi na ito na yung tama. Okay? Pero mga kapatid, hindi dapat tayo nagpapatangay sa mga ganong kultura. Dapat manatili na ang buhay natin ay nakaangkla sa salita ng Diyos. So, hindi madali talaga maging Christian. Hindi pwedeng walang problema yan. Hindi pwedeng walang oposisyon. Hindi pwedeng, di ba, hindi pwedeng lahat ay sumasang-ayon sa atin. Meron at meron pa rin hindi sasang-ayon. Okay? So, pero ngayon pa man, dapat pairalin natin yung katapatan natin kay Jesus Christ despite all these things. Okay? Galatians 6:9, at huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, amen, sabi dito, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Okay? So, ibig sabihin, pagiging ilaw natin, panatilihin natin yan sa lahat ng pagkakataon. Amen? Panatilihin natin, sabi nga rito,
gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, including preaching the gospel. Amen? Kung tatanda natin, ano yung dalawang types ng sin? Sin of omission and sin of commission. Omission, you are not doing, o di mabuti, hindi mo ginagawa. Amen? Mabuti bang ipangaral ang salita ng Diyos? Amen? Mabuti. So, kasama yan. Yung pangangaral ng salita ng Diyos, yung pag-share ng gospel, pag-share kay Jesus Christ, kailangan nating gawin yan. May pagkakataon, gawin natin. Amen? Okay. Lastly, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kung minsan nakakapagod, kung minsan nakakatakot, kung minsan nakakapanghina ng loob. Pero salamat sa Lord. Salamat sa Kanyang salita. Mga kapatid, itong sinasabi ng Diyos sa iyo. Itong sinasabi ng Diyos sa atin kung dumadaan man tayo sa mga pagkapagod, pagkatakot, pagdududa. Okay? Na effective ba ako? Tama ba yung ginagawa ko? Okay? Pinapersecute na ako. Kailangan ko ba magpatuloy? Kailangan ko nang tumigil? O kailangan kong huminto muna? Diba? Itong sabi sa atin ng Lord, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. As long as you're doing it for the Lord, ginagawa mo to para sa Diyos, ginagawa mo ito to proclaim Jesus Christ. Amen. Ipangaral ng Kanyang salita, hindi ito nasasayang. Amen. Okay? So, ngayon mga kapatid, bago tayo magtapos, ano ba yung mga, pwede nating baunin, sa pinag-aralan natin ngayon na to, no? So, ang tanong, si Jesus Christ ba talaga ang sentro ng buhay natin? Okay? So, napakahalaga kasi niyan. Amen? Kasi hindi tayo magkakaroon ng impact sa tao. Yung faith natin, hindi magkakaroon ng impact yan kung at the first place, hindi si Jesus Christ ang sentro ng buhay natin. Amen? Pangalawang tanong, okay, nagkakaroon ba ako ng impluensya sa mga tao patungo kay Jesus Christ? Okay? Hindi natin kailangan maging vlogger, hindi natin kailangan maging sikat o maraming follower tayo, no? So, hindi naman, kung ang inatas lang sa atin ng Lord, itong grupo lang na ito ng tao, ano ba yung mga example niyan? Pamilya natin, diba? Mga kaibigan natin, mga pinsan natin, diba? Mga workplace natin, mga trabaho, mga kaklase, kabarkada. Amen? Tanong natin, nagkakaroon ba ako ng influensya sa kanila? Nagkakaroon ba ng impact sa kanila yung pananampalataya ko? So, nawa, meron din, Okay? So, ano pa yung tanong sa atin? Naakusahan ba tayo of being a Christian? Okay? Meron ba kayang sapat na ebidensya? So, nawa, ito na siguro yung magandang accusation sa atin, na maakusahan tayo ng pagiging Kristiyano. At, ibig sabihin, yung kalakip ng accusation na yun, may ebidensya. So, yun yung magandang accusation, may ebidensya pa. Kasi nga, sa words mo, sa actions mo, diba, sa pag-iisip mo, diba, sa karakter mo, may humility ka, may pag-ibig ka, may faithfulness ka, okay? May honesty ka. Yun na siguro yung maganda na accusation na matatanggap natin bilang Kristiyano, na ito kasi Kristiyano hindi namin maka-jive kasi napaka-honest. Hindi namin makabarkada kasi hindi umiinom. Okay? Hindi nag-yosi. Okay?
Amen? So, yun na siguro yung pinakamagandang accusation na pwede nating ah, um, matanggap, no? Dahil nga sabi nga Galatia 2:20, hindi na tayo ang nabubuhay, hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Amen. That's pagiging Christian. Amen. Ngayon mga kapatid, ano? So ano ba yung ah um, yung ginagawa natin para ma-turn natin yung world upside down? Okay? Hindi naman natin kailangan hindi naman natin kailangan buong mundo agad. 'Di ba? Yung magulo natin. Again, pag sinabing magulo no sa kwento nila Pablo, hindi yung magulo talaga guguluhin. 'Di ba? Kumbaga nga parang dahil ito na yung mundo na magulo because of the gospel na ipipreach natin, 'di ba? Magkakaroon pa nga ng kaayusan. Kaya lang sinabing magulo dahil nga yun yung nakasanayan ng mundo na naging normal na magulo, makasalanan, okay? At kapag nakakita sila ng Kristiyano, nakapakinig ng salita ng Diyos, nababago yung pananaw, nababago yung belief, nababago yung character, nababago yung priorities, nababago yung, di ba, yung pagkatao. Amen? So, hindi naman natin kailangang guluhin agad yung buong mundo. Amen. Pwede nating simulan yung ang i-upside down natin ay yung bahay natin. Hindi natin babaliktarin ng literal yung bahay. Amen. So, pwede naman nating simulan sa ating tahanan. Amen. Karoon tayo ng prayer sa pamilya. Karoon tayo ng a little Bible study. Di ba? O, nandiyan yung magpapatawad. Kung merong conflict sa pag-uusap, nandiyan ka para gumitna, 'di ba? Nandiyan ka para hindi lumala yung conflict, 'di ba? Ikaw yung nag-neutralize. Amen. Ikaw yung ipakikita mo yung obligasyon mo o ipapakita mo yung pagiging anak mo base sa Biblia. Pinapakita mo yung pagiging asawa mong lalaki base sa Biblia. And that's, 'di ba? Turning your home upside down. Amen? So, kung dati kasi lasenggo ka, dati wala kang pakialam sa pamilya mo, pero ngayon, binago ka ng Lord. Now, it's up to you, o it's now your turn, diba, para i-turn mo naman yung home mo upside down. Pwede rin sa workplace, diba? Turn your workplace upside down din. Maging honest ka. Okay? Hardworking, diba? Na hindi mo tinitake for granted yung trabaho at nagiging, diba, pinakikita mo yung pagiging Kristiyanong worker o employee. Okay? Hindi ka nanlalamang, nagiging mabuting ehemplo ka. Pwede rin sa loob ng friendship, diba? Circle of friends mo. Pwede mong baliktar rin yun. Kung dati, puro kayo kalokohan. Dati, puro kayo pangchichismis, paninira. Kasi ngayon, diba, iniiwasan mo na ganyan. Sinasaway mo na. Amen. At sa pagsaway mo, nagtataka ngayon sila. Sasabihin mo ngayon, nagbago na ako. Diba? Binago na ako ni Jesus Christ. Amen. So, you're making an impact now. Amen. Okay? So, ganun nga, mga kapatid, ano? So, maraming nagsasabi na, maraming nagsasabi na mga Christians, pero hindi naman nagkakaroon ng impact yung faith. So, Christian lang sa salita, pero sa gawa, sa pamumuhay, olats, di ba? O hindi nakikita. So, walang impact yun. So, mas higit pa din yung Kristiyano tayo sa gawa, sa pamumuhay, sa pananalita, sa pag-iisip, diba? Sa pagtatrabaho, sa paman. Okay? At yun yung may impact. Amen? Yung namumuhay tayo katulad ni Kristo. Yung sinasabi natin, Christ-likeness. Amen? So, kalakip nun, mga kapatid,
bilang conclusion din, 'di ba? Katulad din na Pablo at Silas, pumasok sila sa Thessalonica, nangaral, nagbukas ng scripture, ibig sabihin, yung pinapangaral nila is biblical, kung ano sinasabi ng Biblia, 'di ba? Higit sa lahat, itinaas nila si Jesus Christ, ipinangaral si Jesus Christ, may mga naniwala, may mga sumalungat, okay? At may mga nagsabi din na ang mga taong ito ay gumagawa ng kaguluhan sa buong mundo. Okay lang yan kung makakaranas tayo ng ganyan. Amen. Positive na yon. Let's take it positively. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng impact. Okay? Dahil ipinangaral natin ng gospel, pinangaral natin si Jesus Christ sa maraming tao. Amen. At tandaan natin, huwag nating tingnan lagi na walang maniniwala sa akin dyan. Huwag natin tingnan yun. Huwag natin tingnan yung mga bagay na yan. Ang tingnan natin yung calling sa atin ng Lord. May maniwala man o wala, magtatanim ako ng salita ng Diyos, itatanim ko si Jesus Christ sa puso nila. At si Jesus Christ na ang bahala sa kanila. Amen. Ang mahalaga, we push the rock, we plant the word sa kanilang puso't isipan. Amen. Amen. So, nawa, sa oras na ito, ay naging malinaw sa atin yung mga pinag-usapan natin ngayon. At hindi lang tayo maging Christian, hindi lang tayo maging Christian na o maging part ng church, bagkus tayo yung maging church. Ibig sabihin, di ba, makita sa atin si Jesus Christ. Hindi lang tayo yung mga Kristiyano na nakikinig ng salita ng Diyos, bagkus isinasabuhay yung salita ng Diyos. So, yun po yung mga mahalagang takeaways din natin ngayong gabi, na para magkaroon talaga tayo ng impact sa maraming tao. Amen? Okay, so nawa, naging malinaw sa biyaya ng Panginoong Hesus. Alam ko, sa tulong din ng Espiritu Santo, ay nangusap ang Diyos sa atin. Amen. Again, itong mga napakinggan natin, isabuhay natin ito mga kapatid. Ito yung napaka-importante nito bilang mga Kristiyano. Okay? Amen. So, let's pray mga kapatid. Aming Ama, salamat po sa mabiyayang mga salita na pinagkaloob mo sa amin. At dalangin ko, Lord, na patuloy mong ayusin ang aming puso't isipan, na ano man yung mga napakinggan namin ay tanggapin namin ito. Kung ito man ay correction, Lord, tanggapin namin ito ng buong puso para naman ito sa aming kabubuti. Lord, patuloy mong hubugin ang aming puso't isipan ayon sa iyong kalooban upang kami magamit mapatuloy, upang kami maging asin at ilaw sa mundong ito at magkaroon kami ng impact sa maraming tao. Lord, kung ano man yung mga nakikita mong kahinaan namin, kung meron ka pang nakikita sa amin na kaduwagan, panghihina, limitations na nakikita namin sa aming sarili upang hindi kami mag-share ng gospel, Lord, alisin mo ang mga ito. Palitan mo ng tapang, boldness, Lord, na upang sa buhay namin ay maipangaral namin, ma-share namin ang kahangahang ginawa mo sa buhay namin, kung paano mo kami iniligtas, na ikaw ang Kristo, ikaw ang daan, ang buhay at katotohanan, na maipangaral namin ang iyong pag-ibig, ang iyong grace, ang ginawa mo sa krus, at kung paano mo kami binago, kung paano binago ang aming buhay, kung paano mo kami niligtas. Lord, bigyan mo ng tapang na ma-share ang mabuting balita na ito sa maraming tao. Ano man yung kalabasan, Lord, panatilihin mong palakasin din ang aming pananampalataya, ang aming katapatan, na manatili kaming tapat, huwag matakot, huwag panghinaan ng loob sa anumang mga persecutions na harapin namin. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa pagpapaalala nito, sa mga salita na pinagkaloob mo sa amin. Ama, dalangin din namin at dalangin ko din, Lord, sa lahat po ng mga kapatid ko
na mga dumadaan sa mga pagsubok, mga karamdaman. Ama, dalangin ko at sa pangalan ni Jesus, ang kagalingan, anumang karamdaman, ang kasagutan sa anumang pagsubok, at anumang mga pangangailangan, Lord, sa pangalan ni Jesus, aming Ama, dalangin ko ang provision para sa kanila. Ama, dalangin ko din sa mga oras na ito na mayroong mga habagat, mayroong mga pagbaha, ang pag-iingat na ipagkaloob mo sa kanila sa tulong ng Espiritu Santo, ang kagaanan ng kalooban, kapayapaan ng kaisipan at ng kalooban, ang maghari sa kanilang lahat. Maraming salamat, O Diyos, at ang lahat ng ito ay tinataas ko ng may pasasalamat at pagpupuri na tanging sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, mapagpalang gabi po sa ating lahat, and God bless us all, at manatili po tayong pagpapala sa maraming tao. God bless po. Amen. Alam ko po na pagpala tayo ng salita ng Diyos sa gabing ito. At muli po, magkita-kita tayo sa darating na Miyerkules, Midweek Fellowship. At meron pong Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. Every Saturday naman po iyon. At meron din pong Sunday Fellowship, isang 9 to 11 a.m. at isang 2 to 4 p.m. At bilang pagtatapos ng ating gawain, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. Siyempre po, pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patotoo. God bless us all.